desisyon, order ng pre-trial chamber tungkol dun sa sinumpite ng mga abogado ni Tatay Digong para mag-inhibit yung dalawang huwes sa pre-trial chamber 1 na nauna nang nagdesisyon na dapat ituloy ang preliminary investigation sa kaso ni Tatay Digong. No? Maalala ninyo na bago nagkaroon ng order ang korte na ino-authorize yung preliminary investigation, kinakailangan na mag-apply muna yung prosecutor sa pre-trial chamber. At matapos mag-apply ang prosecutor sa pre-trial chamber to conduct a preliminary examination, inimbita ang Pilipinas na magsumite ng kanyang mga comments at ang Pilipinas nga ay tumutol, pero ang pagbase ng tutol nila ay yung complementarity principle na bukas ang mga hukuman natin at halos wala namang sinabi tungkol dun sa jurisdiction. Yung jurisdiction na sinasabi natin ay ito po yung nagsimula ang preliminary investigation matapos ang 2 taon, matapos tayo mag-deposit ng instrument of withdrawal at sabi dun sa kaso ng Burundi, dapat kung magtutuloy ang preliminary investigation, ito'y dapat mangyari sa loob ng 1 taon lamang matapos na mag-deposit ng instrument of withdrawal. Now, nung Mayo 1, ika-50 araw ng pagkakaaresto ni Tatay Digong, sa wakas nga po ay nagsumite ang mga abogado ni Tatay Digong ng challenge dun sa jurisdiction ng hukuman base dun sa sinasabi natin, no, na too late na yung preliminary investigation na hiningi nila dahil ito ay nasa 2 taon na. At matapos sila magsampa nga ng jurisdictional challenge na parang motion to dismiss sa ating sistema ng batas, ay humingi rin sila ng inhibition dun sa issue ng jurisdiction dun sa 2 West na babae na sumapi dun sa naunang desisyon na patuluyin ang preliminary investigation. Kasi nga po, since sila ay nagdesisyon na hindi dapat itigil ang preliminary investigation na dahil meron pang jurisdiction ng hukuman, natural ang magiging desisyon ng 2 babaeng huwes na yan ay baka isustain na yung nauna nilang desisyon na walang jurisdiction ng korte. Binasura po ng korte yung motion ng mga abogado ni Tatay Digong na mag-inhibit yung 2 huwes. Pero ang dahilan naman po, kasi ang hiningi nila yung presidente, before the president, na dapat mag-inhibit yung 2 huwes. Pero ang sabi ng korte, yung provision na in-invoke ng ating mga abogado ay para lamang kung ang huwes mismo ang magre-request ng voluntary inhibition, ang proseso, dapat yung huwes mismo ay pupunta sa presidente ng ICC. Pero ang ginawa ng mga abogado, gusto nilang inhibit yung mga judges, ibig sabihin, ibang provision ang dapat gamitin. No? Hindi yung provision na yung West mismo ang gusto mag-voluntary inhibition. No? Ibig sabihin, kapag ang judge mismo ay gusto mag-voluntary inhibition, kinakailangan magbigay alam siya at ipagbigay alam sa presidente at humingi ng go signal sa presidente ng hukuman, parang chief justice ng hukuman. Pero ang nangyari, sabi ng hukuman, kaya nila dinismiss yan, hindi naman yung mga... Sorry, nahulog. Nahulog. Hindi naman yung mga West ang humihingi na i-inhibit ang kanilang mga sarili kung hindi yung partido. So, ibang provision ang dapat gamitin ng ating mga abogado. Anyway, yan po ang latest sa kaso ni Tatay Digong. Ulitin ko po, binasura ng korte yung motion ng abogado ng ating Tatay Digong na mag-inhibit yung 2 judges dahil yung provision na ginamit nila ay provision kapag ang West mismo ang gusto mag-voluntary inhibit sa kanilang mga sarili, na hindi naman po yan ang kaso dahil ang ating mga abogado nagsasabi dapat sila mag-inhibit kasi nga minsan na silang nagdesisyon na mayroong jurisdiction ang korte miski ang preliminary investigation ay hiningi ng prosecutor sa 2 taon na matapos tayo mag-deposito ng instrument of withdrawal. Okay, sa po yan po ang ating updates from The Hague number 4. At abangan nyo po ang susunod pa nating updates from The Hague. Basta updates from The Hague po, ito yung mga development na nangyayari sa kaso ni Tatay Digong. Meron nga pala pang further update, no? Nagsumiti na ng second batch of disclosure of evidence ang prosecution. No? Hindi ko pa po nakikita kung ano yung mga bagong ebidensyang dinisclose nila sa prosecution, pero yung pag-disclose po ng ebidensya, gaya na aking nasabi dati, no, ito po yung kakaiba sa ICC. Sa ICC, hindi gaya sa Pilipinas na ang preliminary investigation ay kinokonduct bago maisampa ang kaso at lahat ng ebidensya ay dapat isumite sa piskal. At ngayon po, ayon sa rules natin sa Pilipinas, kapag hindi yan na-identify sa simula't simula pa lang, hindi na po pwedeng gamitin
Dito po sa ICC, ibang proseso. Ang proseso ay prosecution lamang ang magpapakita ng ebidensya sa hukuman at kung merong reasonable basis na mag-issue ng warrant of arrest, doon sila mag-issue ng warrant of arrest. Now, yung finding na merong probable cause, dyan pa lang po ipapasok yan sa confirmation of charges na mangyayari po sa Setyembre. Pero bago dumating ang Setyembre, duty bound po ang prosecution na i-disclose ang kanilang mga ebidensya. Sa akin nga po, sinasabi ko na dati na parang dehado ang akusado dyan kasi meanwhile, nakakulong na siya, hindi pa niya alam kung ano yung mga ebidensya laban sa kanya. No? Tanggapin natin o hindi, ang pagkakakulong, miski hindi ka pa convicted at hindi ka naman binibigyan ng provisional liberty ay isang pamamaraan din ng parusa. So, dehado yung akusado kasi napaparusahan na siya miski wala pa namang kahit anong ebidensya na na-disclose sa kanya. Pero yan po talaga nakasaad sa Rome Statute at yan po talaga ang sistema sa ibang bansa, hindi lang po sa Europa kundi pati na rin sa Amerika, no? Kung saan isang grand jury naman o yung mga ordinaryong mamamayan ay tatawagin ng prosecutor at tatanungin kung mayroong probable cause at magugulat na lang akusado dahil matapos ang grand jury, magdidesisyon ng grand jury kung mayroong probable cause. No? Pero kulong ka muna bago malaman kung ano yung ebidensya laban sa'yo. No? Ganyan yung sistema ng mga kaputian na nakasanayan nila. No? Sa atin, hindi ganyan talaga. No? Pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga yung nakasaad na procedure. Sa akin, ang sinabi ko na nga, advantage niyan, yung pangangalap ng ebidensya, obligasyon ng prosecution kasama mga pulis. Ibig sabihin, ang biktima, biktima lang. Ang kakalap ng ebidensya, gobyerno. Ang maganda naman sa atin, every step of the way, bago pa makarating sa hukuman, alam na kung ano yung ebidensya. Ang disadvantage ng sistema natin, kung walang pambayad ng abogado, yung complainant, di kawawa siya, no? Dahil mabuti sana kung ang pulis ang magsasampa ng kaso, pero maraming beses, pati yung pulis, palpaka-investigasyon, hindi tumatayo, no? Kaya maraming kaso ang hindi nasusustena ng fiscal man lang dahil mali yung ebidensya ginagamit ng mga pulis, no? So, meron pala talagang mga plus and minuses, yung ganyan na tinatawag nating inquisitorial system na ginagamit ng ICC. So yan po yung dalawang updates natin. Binasura yung pag-inhibit dun sa dalawang huwes na nauna nang nagsabi na merong jurisdiction ng hukuman dahil nga po ang sinubitin natin ay parang motion dismiss on the basis of lack of jurisdiction at nagkaroon na po ng second batch of disclosure of evidence. Ang isang pula ko pa dyan, hanggang ngayon marami pong redacted. Bakit naman sinasabi na kung ano yung basehan ng pag-issue ng warrant of arrest at sinasabi na sa hukuman na mayroong probable cause, bakit may mga ebidensya hindi pa rin pinagbibigay alam sa akusado? Diba? Parang hindi naman patas yun. Nakakulong ka na, tapos kinakailangan pang labanan na walang probable cause, and yet, hindi pa lahat ng ebidensya ay publicly disclosed, no, sa akusado mismo. Okay? So ito pong pang-apat nating report from The Hague. At huwag po kayo mag-alala kapag mayroong mga developments pa sa kaso, i-report din po natin yan sa susunod na report from The Hague. Maraming salamat po. Ito po ang Spokes ng Bayan. Hanggang sa muli po. Bye!